Majesty. Thank you so much sa napakagandang umagang ito. Thank you muli, God, sapagkat ikaw ay amin pong nasamba. Nagsama-sama po kami dito to worship you. Thank you for the lives of every man and woman whom you brought in this place. Hayaan niyo, Diyos, na patuloy ka naming sasambahin, luluwalatiin. At sa amin pong lubos na paglapit, humingi kami ng tawad sa anumang kasalanan nakikita mo sa buhay namin. Mga sinadyang bagay at hindi, linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. At sa oras na ito, Diyos, I pray na idamit niyo sa amin ang damit ng katwiran. Maghari po kayo sa aming kalagitnaan. At hiniling namin, O God, na huwag yung hayaang aalis ang iyong mga anak na matapos ang worship service na hindi sila blessed. Maging sa lahat ng mga nasa online worship service ngayon, bless them and give them that open heart and open mind to receive your words. Bless all the worship services of JA1 nationwide and worldwide. And Father God, ikaw lang ang aming maitaas at maparangalan. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name, everybody say amen. Palapakan natin si Lord. You may be seated, please. And let's all declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Praise the Lord. J1 Culture, sabay-sabay. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 Culture. Good morning. Good morning sa lahat ng mga taga-Pilipinas at maging sa lahat ng mga nasa Asia. And good evening naman sa part ng America, Northern America, Canada. As well, good early in the morning ngayon sa part ng Europa. Praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti. Ang sabi ko, ang Diyos ay mabuti. Sa Englishin nga natin, God is good. And all the time, God is good. Praise God. At sa lahat ng mga first-timer, mga yun lang po nakarating po dito, pwede bang itaas po niyo yung mga kamay? Lahat ng for the first time ngayon lang nakarating po dito. Raise your hands, please. Yes. Welcome. Welcome po kayong lahat sa JA1 family. Alright. May mga upuan pa po tayo doon po sa side. At siksikan na po kayo yata dyan sa itaas. At yung mga ushers natin, please, dito naman po sa ibaba ay dito nyo po paupuin yung mga parating pa lamang. Alright? Alright. At may ilang pa po dito sa, ilang upuan dito sa front ay punuin po ninyo para hindi kayo magsiksikan po dyan sa likod. Please. Alright. Ang Diyos ay mabuti at ang ating pag-uusapan po ngayon is about the abundant life or kaya a beautiful life. Sinong gusto na maganda ang buhay niya? Siyempre naman, Bishop, yung para ba'y tinatanong pa, talaga namang gusto na lahat ng tao ay gusto maging maganda ang buhay. Okay, a beautiful life. Yan. Okay, dahil po sa mabuti at maganda po ang buhay na gusto po natin, do you not know that beautiful life ay maranasan lang ng isang tao kung tama ang kanyang desisyon? Okay, ang Tagalog po niyan ay ang magandang buhay. Yan. Sa aklat ng John chapter 10, verse 10. Ang sabi niya, the thief comes only to steal and kill and destroy.
I come that they may have life and have it abundantly. Tagalogin po natin. Pumunta rito po ang magnanakaw upang pumatay, magwasak, at magnakaw. Pero pumunta rito ang anak ng Panginoong Yesus, ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, upang magbigay ng buhay. Okay? Ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Sa ibang translation ay kasi at siya. Alright. So, mayroon pong nagpapasama sa buhay ng tao. At walang iba kundi si Satanas. Now, ang kanya pong ginagawa para maging malungkutin at hindi maganda ang buhay ng tao ay pumunta rito upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Magnakaw ng kalusugan, magnakaw ng pagpapala, magnakaw ng masayang buhay. Then, ang kasunod po noon, kapag nanakawan ng tao ng masayang buhay, kasaganaan man, then, to kill. Malulungkot na po yung tao, at siya ay magkakasakit, at siya ay, of course, mamamatay. And, to destroy, magwasak, wasakin ang buhay ng maraming tao. Na alam natin ngayon, ay ang maraming mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo, wasak ang mga pamipamilya. At wasak din, pinipilit na wasakin ang mga komunidad, pati na ang syudad, pati na ang bansa. So, lahat ng kaguluhan sa mundo, si Satanas ang author nito. Pero ang ating pag-uusapan ngayon ay yung pong letter B, I came that they may have life and have it more abundantly. Sa NIV version, I have come that they may have life and have it to the full. Yun. Alam nyo, bawat isa ay nagnanasa ng buhay na maganda. Sino nagnanasa ang kanyang buhay ay maganda? Very good. Nasahin mo muli sa katabi mo, sabi mo, nasahin natin. So, for the world, beauty is often measured by appearance, wealth, success, or fame. Alam niyo sa mundong ito, ang mga tao ay, ang maganda raw buhay, yung ikaw ay sikat, ikaw ay maganda physically, ikaw ay mayaman, ikaw ay asinsado, at ikaw ay nabagin ko nga sikat. Yun ang beauty ng mundo. Nakalimutan nila na ang kagandahan sa mundong ito ay nawawala. Bakit? Tingnan niyo po yung mga Miss Universe sa nananalo yearly. Pagtanda po nila, sobrang pangit. Bakit? Ang ganda ng mundo, ito po ay lumilipas. Napansin ninyo ang cute ang bata? Napansin ba ninyo na ang mga nagdadalagat nagbibinata ay kangay makikita mo ang kanilang kisig? Napansin ninyo pagdating na ng 30, 40s ay nagsisimula ng malanta? Okay? At nakita rin ba ninyo pagdating na ng 50s at 60s ay ang pinag-uusapan na ay ang mga pampabata? Bakit pampabata? Kasi lumilipas na ang ganda, kaya gusto mo rin bumalik sa pagkabata. At pagdating na ng 70s, wala na. Tinatanggap na. At ang usapin na lamang ay, may insurance ka ba? O, saan ka ba ililibing pag namatay ka? Tanggap na nila na sila'y papanaw sa mundo. Meaning to say, kumukupas ang lahat. Pero alam nyo ba, kung anong sinasabi ng Biblia, the Bible shows us that
a truly beautiful life is not external. Hindi yung panlabas daw ang magandang buhay, but internal. Sabi natin internal. Hindi po eternal ha, internal. Okay? Internal, panloob. A life lived with Christ at the center. Ang buhay na nabubuhay kay Kristo, na mismong si Kristo ang sentro ng buhay. Napuno ito ng pag-ibig, filled with love. Purpose. Meron siyang purpose, layunin sa buhay, and service to others. Yan ang ibig sabihin ng Biblia. Now, tingnan niyo po muling mabuti yung sinasabi ng John 10 verse letter B. Anong sabi niya muli? I have come that they might have life and have it to the full. Pumunta ako rito upang magbigay ng buhay na ganap at kasiyat-siya. So, this is Jesus' promise. Ito yung pangako ng ating Panginoong Hesus. A life that is full, meaningful, and truly beautiful in God's eyes. Everybody say, meaningful, truly beautiful. Yan. So, kung pansinin po natin, sa panahong ito, let us learn what it means to live a beautiful life. Sa panahong ito, kailangan natin matutunan kung paano magkaroon ng magandang buhay. Sino muli gustong gumanda ang buhay? Alam nyo, ang tunay na magandang buhay ay hindi nakikita yan sa panlabas. Tulad ninyo, ang dami sa inyo ngayon dito naka-makeup. Ang dami po sa inyo dito ay nagpakulay ng buhok. Di po ba? Ang dami po mga babae po dito, hindi makalabas ng bahay na hindi naka-lipstick kasi ayaw mamutla sa kanila pong paningin. Ang gaganda ninyong mga kasuotan, which is dapat lang. Tama po ba? So, kung gusto po natin na magandang buhay, hindi po dapat lamang panlabas, kundi yung panloob. Bakit? Kapag panloob ng pinag-uusapan, ay handang magmahal. Sinong may pag-ibig dito? Handang magpatawad sa taong nagkasala sa kanya? Hallelujah. Now, are you listening to me? Now, number one, I will give you a very meaningful life. Number one, okay, a beautiful life is rooted in Christ. Sa Tagalog, ang magandang buhay ay nakaugat kay Kristo. Bakit nakaugat kay Kristo? 2 Corinthians 5:17. Ang sabi niya, ang nakipag-isa kay Kristo, isa siyang bagong nilalang. Meaning to say, mababago lang ang buhay ng tao kapag nakipag-isa kay Kristo. Bakit? Kay Kristo nagmumula ang pagbabago ng buhay. Bakit? Ano ba babaguhin sa buhay? Kung masamang buhay mo, ang Diyos ang magpapaganda ng buhay mo. Kung masamang ugali mo, ang Panginoon Jesucristo ang magbabago ng masamang ugali mo at para pagandahin ito. Kaya nga, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Tingnan mo, hindi ka na nagmumura. Tingnan mo, hindi na mainitin ang ulo mo. Tingnan mo, nung ikay na born again, napakagalang mo. Maunawain ka. Mapagpatawad ka. Masayain ka palagi. Napansin mo ba yun? Bakit hindi napapansin ng iba? O kayo walang mapansin? Bakit? Wala pa yatang pagbabago. Again, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Pansinin mo ito, ha? Yung masayang buhay, a beautiful life begins when we encounter Jesus.
Dahil siya yung Diyos na lumikha sa tao, pero nung nagkasala yung tao, siya ay napawalay sa Diyos. At dahil napawalay sa Diyos, hindi siya pwedeng mamuhay ng may kabanalan, kundi pawang kadiliman. Napag-aralan natin itong nakaraan about the kingdom of darkness. Okay? Di ba? Nung nakipagkisa ka kay Kristo, the Lord translated you from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Kaya ang tao na walang Kristo, mamumuhay talaga yan sa dilim. At kapag ang tao ngayon ay tumanggap na sa Panginoon, magsisimula na mamumuhay na siya sa liwanag, gaganda na ang buhay niya. Ang taong nasa dilim, hindi niya alam ang kanyang itsura. Magsalamin man siya, madilim pa rin. Mag-makeup man siya, madilim pa rin. Ano man ang kasuotan niya, madilim pa rin. Kaya, kailangan magdesisyon ng tao kung gusto niyang masayang buhay, pumunta sa liwanag at walang ibang liwanag na nagbibigay ng buhay, and that is Jesus Christ. He is the light that gives life. Yan yung nakalagay sa John chapter 8, verse 12. He is the light that gives life. Kaya, ang masaya at magandang buhay ay yung na-encounter niya si Lord sa buhay niya. Bakit? Without Christ, life may seem full but remains empty at its core. Yan ang buhay, walang kabuluhan. Empty. Ang example po dyan ay yung pong puno. Okay? Like a tree that cannot bear fruit without roots. Kaya, sinabi ko sa inyo, ang masayang buhay ay dapat nagkaugat kay Kristo. Nakatanim ka doon kay Christ. Pagkatapos noon, ang mismong dagta ng kabanalan ang siyang dadaloy sa iyo. Ang sanga na hiwalay sa puno, tuyo. Pero ang sangang nakakabit sa puno, praise God, buhay. Kalabitin mo yung katabi mo, buhay ka pa ba? May kausap ba ako? So guys, ito yung dapat nating maintindihan lahat na magkaugat tayo kay Kristo. Lumalim sa pananampalataya. Hindi yung kilala lang si Kristo, pero walang relasyon kay Jesus. Tanungin mo mga Pilipino kung naniniwala kay Jesus, ay karamihan po yan naniniwala. Pero again, kapag hindi tinanggap si Kristo sa buhay, walang relasyon yan sa Panginoon, hindi magkakaugat at hindi gaganda ang buhay. Kaya ang una, a beautiful life is rooted in Christ. Are you rooted in Christ? Praise God. Born again ka na ba? Alright. Number 2, a beautiful life is a life of purpose. Sabi natin muli, purpose. Ano ba ang buhay mo? What is your purpose in life? Pag pinag-usapan natin yan, sa Tagalog, ang magandang buhay ay may magandang layunin. Anong layunin mo sa buhay mo? Alam mo ba na kung anong sinasabi ng Book of Jeremiah, chapter 29, verse 11? I know the plans that I have for you. A plan to prosper you and not to harm you. Okay? Plans to give you hope and a future. Si Lord ay may magandang plano sa buhay mo. Pero ang tanong ko, alam mo ba yun? Kung hiwalay ka sa Diyos, hindi ka rooted, hindi mo alam ang plano ng Diyos sa buhay mo. Dapat alam mo na may purpose ka, kaya ka nabubuhay. Hindi ka nabubuhay para pumatay, hindi ka nabubuhay para manloko ng kapwa, hindi ka nabubuhay para mamuhay sa kasalanan. Dapat mong malaman na nabubuhay ka dahil may magandang layunin ka sa buhay para sa Diyos at para sa kapwa mo. That's why you need to know your purpose. Anong purpose mo?
Sino po tumingin kayo sa akin dito? Anong purpose mo sa buhay? Para lamang ikaw ay sumikat? Para lamang ikaw ay tignan ng mga tao? Para lamang ikaw yumaman? What is your purpose in life? See to it that your life is meaningful with a great purpose. With a great purpose. Why? God created each of us with an specific plan and destiny. May maganda na plano ang Diyos sa buhay mo na dapat malaman mo yon. Alam niyo kung bakit may mga taong nagpapakamatay? Dahil hindi nila alam ang purpose ng Diyos sa kanila. Kaya hindi rin nila alam ang purpose ng Diyos sa kanila dahil wala silang relasyon sa Diyos. Hindi naririnig ang Diyos, hindi nababasa ang Biblia. Ang purpose mo sa buhay, sa mundong ito, ay maging maganda at maging pagpapala sa iba hanggang sa makarating ka sa buhay na walang hanggan. Yan ang purpose ng buhay. Makabuluhan, maganda. Hindi yung bahala na. Maraming tao ay nagsasabing, bahala na. Siguro ganito ang buhay ko. Siguro ganito ang destinasyon ng buhay ko. No! Ang Diyos ang nagpapaganda ng buhay mo. Hindi ikaw. Lamang, pagagandahin ka lang niya pag ikay sumurrender sa Kanya at sasabihin mo, Lord, kayo na pong bahala sa buhay ko. Kung anong gusto ninyo, yun po ang gagawin ko. So kung hindi mo alam ang plano ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay wishy-washy. Ikaw yung wala lang, nabubuhay ka lamang na walang kabuluhan. You are VIP. Very important person in the sight of God. Hindi patapon ang buhay mo. Wag na wag mong isipin na ang buhay mo dahil pinanganak kang mahirap, ganun ka na lamang. Mali! Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo pag namatay kang mahirap ka. Why? Hindi mo alam ang purpose ng buhay mo. Kaya ka nabubuhay na mahirap, na ang buhay mo ay ganun na lang. Alam nyo, minsan, hindi ko dinidegrade, please don't misinterpret me. In fact, naaawa ako sa kanila. May mga taong tinuturuan na, pero sarado ang kanilang kaisipan dahil ang kanila pong utak ay magpalimos na lamang. Hindi nababago ang buhay ng tao at hindi gaganda ang buhay niya hanggat walang Diyos na magpapaganda ng buhay niya. Living for that purpose, makes life meaningful and beautiful. Maniwala po kayo, pag namumuhay ka ayon sa gusto ng Diyos, ang buhay mo'y napakaganda at napakamakabuluhan. Sinong gusto niyang meaningful ang buhay niya? Sinong gustong magandang-maganda ang buhay niya? Hallelujah. Ang totoo, mayroon po isang example sa Bible sa si Queen Esther. Alam niyo ba na si Queen Esther? Nirisk niya ang buhay niya para lamang maligtas ang mga tao. Ang purpose niya made her life significant and beautiful before God. Nagpasting siya. Itinira niya ang kanyang buhay para lamang maligtas ang buong Israel. At yun nga ang nangyari. Kinausap niya ang kanyang mahal na hari. At sinabi niya, ang mamatay man kung mamatay, pero sasabihin ko ang totoo, na ito pong si Haman ang gahaman. Actually, basahin niyo po ang Book of Esther. Si Queen Esther ay isang halimbawa na siya ay naging humble na reyna na sa pamamagitan niya
naligtas ang buong Israel. Alam niyo mga kapatid, kaya ko binanggit sa inyo si Queen Esther. Kasi, imposibleng maging reyna siya. Pero teka, dahil siya po'y humble before God, pinaganda siya ng Diyos hanggang sa naging reyna siya. At sa pamamagitan niya, naligtas ang buong Israel. Maniwala po kayo, ikaw na humble, ikaw na fully surrendered kay Lord, at lagi sinasabi, Lord, ang gusto mo ang mangyari sa buhay ko. I tell you this, the Lord will promote you and bless you to be a blessing to many people. May purpose ka. Ano pang purpose mo? Di ba si Queen Esther naligtas ang napakarami mga Israelites? Ganon din ikaw. Ang purpose ng Diyos sa buhay mo ay maligtas din ang mga mahal mo sa buhay. Maborn again ang marami. Bakit? Iyon ang purpose natin sa buhay. To become a good disciple and to become a blessing to many people. That's why you became born again Christian. Kaya hindi ka ordinary. Maganda ang buhay mo dahil pinagaganda ng Diyos yan para sa magandang layunin. Say hallelujah. Number 3, a beautiful life is a life of love. Ito na. Ang magandang buhay ay buhay na ng pag-ibig. Buhay na may pag-ibig. Please, huwag kayong mabubuhay na walang pag-ibig. Ang daming nabubuhay sa kasakiman. Na ang daming nabubuhay, walang pag-ibig sa kapwa. At maririnig mo sa kanila, galit sa mundo. No. May pag-asa po kayo kung kayo yon. May pag-asa po kayo. Ang totoo, wala kang pag-ibig dahil wala kang Kristo sa puso. Why? God is a God of love. If you have Christ in you, you are full of love. Kaya mong patawarin ang tao na nagkukulang sa iyo o nagkakasala sa iyo. Tingnan ninyo ang sinasabi ng 2 Corinthians 13, verse 13. Sabi ni Apostle Paul, and now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Ito ang tatlong mananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero ang higit sa lahat mo dito ay ang pag-ibig. So ito yung gusto ng Diyos sa buhay natin. J1 family, you are full of love. J1 family, you are full of love. Kayong lahat na nanonood na may Kristo, at kung wala pa, tanggapin niyo si Kristo, you are full of love. You will have a love that is really great. Dahil yung iba, magmamahal lang kapag sila'y minahal. Yung iba, mamahalin lang nila ang mababait sa kanila. But the Bible says, love one another. Magmahalan kayo. Magpalakasan kayo. Ito yung layunin kung bakit gaganda ang buhay mo. Ang taong puno ng pag-ibig, ang ganda ng buhay niya. Why? Love makes life radiant and attractive. Yan po ang buhay. Nagiging, nagniningning po yan. Nagre-reflect. Attractive. Tingnan nyo, bakit pinag-uusapan ang pagbabago ng buhay mo? Dahil nakita ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Nawala ang dati mong pagkatao eh. Nabago ka eh. Supladita ka, suplado ka dati. Ang damot mo dati. Gusto mo ikaw laging bibigyan eh. Pero ngayon, grabe.
Ikaw laging nakangiti at handang magbigay, handang magpatawad. Alam mo ba na pinag-uusapan ang kagandaan loob mo ng maraming tao na nakaranas nito? Alam niyo ba yon? I tell you, si Lord ang natutuwa na gumanda ang buhay mo. At yan ang pag-ibig na binigay ng Diyos sa iyo. Gamitin mo. And God will make you a blessing. Kaya beautiful life is seen in how we treat others with kindness, forgiveness, and compassion. O baka kayo pa ang persecutor. Baka kayo pa ang nagmamayabang. Please, hindi ganyan ang mga Jewan people. Ang buhay natin, full of love. Yan ang napagagandang buhay. Alam nyo, ang tao na umiibig, hindi yan naghahanap ng pag-ibig ng iba. Bigay na lang ng bigay. Huwag na kayo maghintay ng kapalit. Alam niyo kung bakit? Pag naghintay kayo ng kapalit sa taong inibig ninyo at hindi po kayo nagantihan ng pag-ibig, magtatampo na ho kayo. At sabi mo, hindi ko nabibigyan yan. Ganyan pala yan. Hindi ganyan ang mga Jewan people. Ang mga Jewan people ay bigay lang ng bigay. Basta umibig. Ay basta tulong. Unfair naman. Pwede ba yun? Na ako nang lagi ang tutulong? Sila? Kaya ka tumutulong dahil meron ka. Tama ba? Kaya ka nagbi-bless kasi bless ka. Kaya ka nagpapatawad kasi pinatawad ka ni Lord. Kaya ka nagbibigay dahil meron ka eh. Hindi ka makakapagbigay ng pag-ibig kung walang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Yan ang kasabihan, you cannot give to anything to someone na wala ka. Kaya beautiful life is a life that you have to love others. It's a life of love. Tingnan niyo po yung Samaritano. Ang example po dyan, yung isang Samaritan sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. Hindi natin ang babasahin buo yan. So, si Samaritano, meron siyang nakita sa daan na nakahandusay. Sugatan. Dahil sa binugbog, sinaksak. Nung nakita nung isang priest sa isang saserdote, lumayo, lumihis ng landas. Hindi yung tinulungan. Religious yun. Pero nung dumating yung Samaritano, kinuha niya ito. Hinugasan ng sugat. At pagkatapos noon, isinakay sa kanyang kabayo at dinala niya sa hotel. At doon pinagamot. At ang sabi niya doon sa attendant, ayusin niyo siya at ito ang pera. At kung kulang itong binigay ko sa inyo, babalik ako para bayaran ko kayo. Ayusin niyo lang siya. Mga minamahal, iyon ang magandang Samaritano. Huwag kayong magdadamot. Magpadama kayo ng pag-ibig niyo sa marami. At maniwala po kayo, lahat ng ginagawa niyo mabuti sa kapwa niyo, ginagawa niyo lang po yan sa ating Diyos. At please, huwag kayong maghahanap ng utang na loob. Huwag kayong mag-expect na yung tinulungan ninyo ay tatanaw ng utang na loob. Basta ginawa mo yon,
para kay Jesus. Dahil born again ka, mayroon kang magandang buhay. At ang buhay mo ay pag-ibig. Come on! Everybody say, my life is love. Kasi mabibigo po kayo kapag kayo'y mag-expect. Kapag nag-expect ka ng kapalit, mabibigo po kayo. Kaya please, pag nagbigay kayo ng tulong sa kapwa ninyo, ilagay mo na sa puso at isipan mo, ginawa ko yon dahil mahal ko si Lord. Woo! At hayaan mo na ang Diyos ang magbalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw na pag-ibig. Masosurprise ka. Basta tumulong ka din umibig ka, inibig mo dito, tumulong ka, iba ang magpapadama ng pag-ibig sa iyo. Naalala ko yung isa nating kapatid nag-birthday. Dati siya lahat ang gumagastos. Nagulat po siya. Bigay lang ng bigay. Tapos, later on, nung nag-birthday siya, sinorprise siya ng kaibigan niya na hindi man siya umingi. Siyempre, multi-millionaire. Tinawagan lang ba na, basta tinawagan lang siya na, okay, mag-birthday ka dyan, sagot ko lahat. Hindi man lang niya iniisip na yung isang taong yun ang siyang magpapa-birthday sa kanya na lahat ng buong handaan ay inihanda ng kaibigan niyang yon. Ang ginagawa lang ng taong ito ay tulong ng tulong. Yung hindi man lang niya naisip na kaibigan niya, na hindi naman niya tinulungan. Hindi niya tinulungan yun dahil may kaya din yung papo ang naghanda ng kanyang ingranding birthday. Tapos, napapunta naman sa isang lugar. Nag-celebrate din uli ng birthday. Na hindi rin siya gumastos. Sabi niya, Lord, ano to? At sabi ko sa kanya, ginawa mo sa marami, kaya aani ka ng iyong kabutihan. So again, please, huwag mag-expect sa tinulungan ninyo na sila ang magbabalik ng tulong. Sabi natin lahat, tulong lang ng tulong. Bigay ng bigay. Maaaring iba sa inyo dito, ay hindi nyo pa nagagawa yon. Pero kung yun ang ninanasa ng puso nyo, dadalhin kayo sa ganyang buhay. Gaganda ang buhay ninyo dahil nais ninyo na magpadama ng pag-ibig. Amen? Sabi natin muli, magandang Samaritano. Yan, a good Samaritan. That is life of love. Isipin nyo na, kung mayroon po ako hindi nagpapatawad, isipin nyo na kung sino yung napagdamutan ninyo. Pagsisihan nyo yan mamaya, ha? O isipin nyo na, baka isip nyo lagi, bibigyan naman ako ng bigyan, hindi naman ako pinapansin, ano ba naman yan? Again, huwag nyong hihintayin ng tinulungan ninyo itutulong sa inyo. Basta si Lord ang tutulong sa iyo, higit, siksik yan, liglig, at umaapaw talaga yan. Number 4, a beautiful life is a life of faith and obedience. Ito na, may kausap pa ba ako dito? Ang magandang buhay ay buhay ng puno ng pananampalataya at masunurin sa Diyos. Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Pansinin po niyo dyan. Alam nyo, trusting and obeying God makes life secured. Yes,
fruitful, and full of testimonies. Kapag ikaw ay pinag-uusapan na may magandang buhay, ikaw yung tao na puno ng pananampalataya at puno ng pagsunod sa Diyos. Pansinin po natin, si Abraham. Lagi natin pinag-usapan si Abraham kasi siya po yung father of faith eh. Sinunod niya ang Diyos. Nanampalataya siya sa Diyos. Anong nangyari? Pinrasper siya ni Lord. Tandaan mo sumunod ka lang. Manampalataya ka lang. Darating ang oras na nandoon ka na pala sa napakaganda mong buhay at matagumpay ka na. Ang pagtatagumpay po, mga minamahal, ay hindi biglan, diyan, mayaman ka na kaagad. Hindi ganun. Napansin yung pagtatayo ng bahay? Pundasyon muna. Makalat. At daan-dahan ito na naitatayo. Pagkaraan ng 6 na buwan, maganda na yung bahay. Sabi mo sa katabi, huwag apurado. Ang pag-asenso ng buhay ay dahan-dahan umaangat. Come on, give glory to the Lord. Ang pananampalataya, sabi natin, pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng utik, dahan-dahan hanggang sa buhos na pagpapala sa buhay. Nagsimula sa pagsunod si Abraham. Naging pag-aari ba niya kaagad ang buong lupain? Hindi. Pumunta muna, sumunod muna. Nung sabi ng Lord, pumunta ka sa lupang pangako na ibibigay ko sa iyo. Sumunod. Pagpapalain kita doon, sumunod. At pagkatapos noon, nag-worship kaagad si Abraham. Matapos siya mag-worship, naglakad muli, papuntang Hebron, nag-worship uli. Ang tao pala na may pananampalataya sa Diyos, laging sumasamba sa Diyos. At habang wini-worship mo si Lord sa buhay mo, ibig sabihin nito, nananampalataya ka sa Kanya. At dahil nananampalataya ka sa Kanya, may ginagawa ang Diyos na hindi mo namamalayan. Kaya ang taong may pananampalataya, surprise! Maraming sorpresa ang Diyos sa tao na nananampalataya sa Kanya. Hallelujah! Kaya, huwag apurado. Manampalataya, sumunod, paangat, at paganda ang buhay. Say hallelujah. Sino muli ang gustong gumanda ang buhay? Taas ang kamay. Sabihin natin muli, sumunod at manampalataya. Baba ang kamay. Maniwala kayo. Wala akong nakita sa Biblia na sumunod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Why? Pananampalataya, meaning kumpletong pagtitiwala sa Kanya. Sabi natin muli, huwag apurado. Ang mismong bunga ng mismong puno nagsisimula sa bulaklak. At pagkatapos noon, sumusunod ay bubot. At hanggang sa ito'y lumalaki, at ito ay nagiging malaking prutas, naging malaking bunga. Kainin mo ang bubot, walang lasa. Huwag apurado. Mamuhay ka ng may pananampalataya sa paganda ang kabuhayan ninyo. Everybody say,
Beautiful life. Praise God. Now, the last. A beautiful life is a life that bless others. Ito na. A beautiful life is a life that blesses others. Tagalog, ang magandang buhay ay buhay na pagpapala sa marami o pagpapala sa iba. Matthew chapter 5 verse 16 says, "Let your light shine before others, that they may see your good works, and it will give glory to the Heavenly Father." Hayaan mo magliwanag ang iyong ilaw sa buong sanlibutan, sa marami, para makita ang inyong mga mabubuting gawa at makapagbibigay ito ng kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. Kaya, a life of service and blessing reflects God's glory. Alam nyo, kapag ikaw ay may buhay at nabubuhay ka lagi sa pagtulong sa kapwa mo, may service ka at nagbi-bless ka, nagre-reflect ang glory ng Diyos sa iyo. Natutunan ko ang maging mapagbigay. Bakit? Si Lord nagbigay eh. Ang Ama binigay ang kanyang anak na si Jesus para sa kaligtasan ng marami. Ang anak ibinigay ang kanyang dugo para maligtas ang marami. At pasinin mo, yung bata, para mapakain ang 5,000 lalaki, hindi kasama mga babae doon at napakarat mga ibang bata, ibinigay ang kanya pong tinapay na limang tinapay at 2 isda. At dahil doon, natuwa ang Diyos, minultiply niya yung 5 tinapay at 2 isda at napakain ang 5,000 kalalakihan na hindi isinama pa ang bilang ng mga kababaihan. Napansin mo, isang bata, binless ang marami. Dahil ang mismong ibinigay ng bata ay kinatuan ng Diyos, minultiply ng Diyos to. Kung anumang mayroon ka ngayon, kayang i-multiply ng Diyos yan. Habang ikay tumutulong sa iba, si Lord, nanunood yan. Mino-multiply niya ang blessing mong hindi mo namamalayan. I will see one of these days, at nakikita ko na ang mga genuine people, mayroon na pagagandang buhay, namamayagpag sa kasaganaan, namamayagpag sa kabutihan, namamayagpag ang liwanag ni Kristo sa kanilang mga buhay. Hindi ko masabi sa inyo ngayon kung ano ang ilang mga bagay na nasabi ko na sa mga pastors natin. How to help people. But I'm telling you this. My heart's desire, the glory of God will shine to every one of us. And the JA1 family will live in tremendous abundance so that we could help more people. Maniwala po kayo. Kaya kayo pong lahat, maaring kayo po, ang inyo pong buhay ay nasa high class, middle class, medyo class, no class, magiging maganda ang buhay nating lahat. Woo! Sinong excited? Hallelujah! Darating ang panahon. At ngayon na nga ang sinasabi ko, you will have a very, very beautiful life. Isang tao ang nakita ko dito. Sa Bible, naalala niyo po si Dorcas?
Siya po ay si Dorcas na ang tawag sa kanya ay Tabitha. Doon sa book of Acts chapter 9, verse 36 to 42. Dito ako magwawakas. Alam nyo, siya po ay kilala na matulungin. Si Dorcas po, ang buhay niya ay napakaganda dahil sa kanya pong mga mabubuting gawa. Dorcas was known for her kindness and generosities. Nakilala siya sa kanyang pagiging generous, mapagbigay talaga. Ang ginagawa niya, gumagawa siya ng mga damit at ito'y binibigay niya sa mga balo. At inaalagaan niya ang mga nangangailangan. Nakita ng mga tao ang kanyang kabutihan, yung kanyang pagbibless sa marami. At nakita ng maraming tao na blessing talaga siya. Ang kanyang her life impact others. Na-touch ang buhay ng marami. Kaya nung si Dorcas ay namatay, nalungkot ang marami. At ang sinasabi ng mga babae doon na nag-iiyakan, grabe, sobrang bait talaga ng taong to. Tingnan mo mga kasuotan namin, tahin niya po lahat ito. Pinupunta niya kami doon. Tapos sabi niya, ito, magandang damit ito ay tinahi ko para sa iyo. Kaya nung namatay si Dorcas, pinuntahan nila, susot nila ang kanilang mga damit na binigay ni Dorcas. Ito, bigay po niya sa amin. Sobrang bait po niya. So, ito'y nagpapakita na mayroon pong napakagandang buhay si Dorcas. At ito'y nasukat sa pamamagitan ng paghipo niya sa buhay ng marami. Kaya si Dorcas, ang kanyang testimony, ay nagbigay ng glory kay Lord. It gives glory to our Lord. Kaya nung narinig yun ni Peter, si Dorcas kay namatay, di ba? Nag-iiyakan. Nung narinig ni Peter yun, pinag-pray ni Peter. Alam nyo, pinag-pray para buhayin. Dahil sa kanyang kabutihan, ang Diyos ay natuwa, si Peter ay tuwang-tuwa, kaya binuhay niya si Dorcas. Si Dorcas po, nabuhay na mamuli, at ang mga tao ay namangha. At dahil sa kanyang pagkabuhay na muli, na born again ang napakaraming tao doon po sa bayan ng Joppa. Tandaan ninyo, kayong lahat na mabubuti ang ugali at mayroon po magagandang ginagawa, pinag-uusapan po kayo. Hindi nyo na mamalayan, sinasabi nila, alam mo ba, sobrang bait talaga ng taong yan. Kaya sila nagpipray, Lord, pahabain mo ang ganyang buhay. In fact, patay na nga si Dorcas Kaya, ang prayer tiyak ng mga tinulungan niyang tao, mabuhay ulit. Kaya si Peter, nag-pray na mabuhay. Grabe, darating ang panahon. Himala ng Diyos ay mararanasan lagi ng mga taong mabubuti ang buhay. Ay, mabuting balita to ha? Ang mababait na tao at matulungin, humahaba ang buhay. Sinong gustong humaba ang buhay? Sandali ha, mahabang buhay na maganda. Baka naman mahabang buhay, nakahiga. Mali, uwi na lang sa langit. Mahabang buhay na magandang buhay. Everybody, a beautiful life. Sino gusto mo lang magkaroon ng beautiful life? Woo! Hallelujah! That's why beautiful life is what we need and what we need to do. Sapagkat ang magandang buhay, nagiging example sa marami.
That's why, as I conclude, a beautiful life is not about wealth. Hindi yung kayamanan lamang. Hindi po yung kasikatan or fame. Or outward beauty. Hindi yung magandang mukha, magandang damit, at no. But about Christ at the center. Ang Panginoong Yesus, ang sentro ng buhay ninyo. At paganda ng paganda ang buhay. Purpose in the heart. Alam mo ang purpose mo na ikaw ay gusto laging magamit ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. And love in action. Pinatutunayan mo ang pag-ibig na mayroon ka, ito'y ipinapadamo mo sa marami. Ano pa? Faith in God. Puno ka ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos na buhay. And the last one, ikaw ay blessing sa marami. That's why Psalm 90 verse 17, ang sabi niya, let the beauty of the Lord our God be upon us. Okay? And establish the work of our hands. Ulitin ko muli. Let the beauty of our Lord our God be upon us and establish the works of our hands. People of God, when we live in Christ, our lives radiate God's beauty to the world. Kung tayo po'y mabubuhay para kay Kristo, magniningning ang liwanag ng Diyos sa buhay natin lahat. Kaya a truly beautiful life is found only in Jesus Christ. Right? And is lived out through the love, purpose, faith, and blessing to others. Hayaan mo na ngayong oras na to, pagandahin ng Lord ang buhay natin at dalhin natin ang kagandahan na yan sa sanlibutan para makilala din nila si Jesus na tulad ng pagkakilala mo sa Kanya. Tumayo tayong lahat. Mamahalin mo ang ating Panginoon Yesus sa buhay mo. Come on. You are amazing in all of your ways, Lord. Shall we sing the song, Amazing Love of God? Thank you, Jesus. You are amazing. You are amazing in all of your ways, faithful in every season that I face. You created everything by your passion, and by your light the darkness fades away. You are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. You died and rose again to give us life again. One more time. In all of your ways, faithful in every season that I face. You created everything by your passion.
By your light, the darkness fades away. You are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, O Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. You died and rose again to give us life again. You are amazing. You are so loving. You are so caring. Forever and ever. You are so beautiful. You are so powerful. You are so wonderful. Forever and ever. You are amazing. You are so loving. You are so caring. Forever and ever. You are so beautiful. You are so powerful. You are so wonderful. Forever and ever. You are amazing, God. Forever and ever. Your faithfulness, Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. You died and rose again to give us life again. Let's bow down our head and close our eyes. God is so beautiful. God is so powerful. God is so wonderful. He is amazing. He is so loving. He is so caring. Yan ang Diyos natin. At dahil siya ang nasa sayo, siya rin ang makikita. Habikin na kayo kung nakapikit. Ang question ngayon na pwede mong tanungin sa sarili mo, are you beautiful in the sight of God? Is your life is beautiful? Now, gusto mo bang gumanda ang buhay mo? Hayaan mo na ang buhay mo ay lubos na panahanan ni Kristo. At magkaroon ka ng makabuluhan at makabuluhang buhay. Yes, na mapuno ka ng pananampalataya. At maging pagtulong sa iba. Yes, hayaan mo na puno ng pag-ibig ang buhay mo. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos na magpapaganda ng buhay. Lift up your hands to Him. At sabihin mo ang prayer na to, Lord Jesus, ang buhay ko'y sa iyo lang. Patawad, Panginoon, sa lahat kong pagkukulang sa iyo. Maging sa aking kapwa, patawarin niyo po ako. Linisin ninyo ako ng iyong banal na dugo. Lord, sa oras na ito, baguhin niyo ang buhay ko. Pawiin, Panginoon, anumang masamang ugali, masamang bisyo, Lord, pawiin lahat ang pangit. Help me, Lord, to live a holy life, full of purpose, full of love, full of faith, full of helping others. Lord Jesus,
Ikaw lang ang maghari sa buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na magkaugat sa aking relasyon sa inyo. I love you, Lord. In Jesus' name. Please pray again. Mag-pray kayo ngayon na kayo gamitin ng Diyos mightily. Habang kayo nakapikit, you pray to the Lord. Sabihin mo na susunod ka sa Kanya. Come on. You pray. At pagkatapos mo mag-pray na ikisusunod sa Kanya, kung paano si Dorcas ay pinagaling ni Lord at binuhay pa, ganun din ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ikaw na willing na sumunod sa Kanya, He will bless you today. Oh, hallelujah. Lord, tingnan mo po ang faith ng iyong mga anak. Tingnan niyo, Father Heart God, ang kanila pong pagluha. Tingnan mo, Father Heart God, ang kanila pong pananampalataya. Lord, tingnan niyo po ang desire nilang makatulong sa iba. Tingnan niyo, Father Heart God, kung ano ang hiniling nila na ma-fulfill ang purpose ng kanilang buhay. Yung purpose mo sa kanila. Lord Jesus, help them. Help us all. Maging sa lahat ng mga nasa online ngayon na nag-worship, I pray, God, that they will find your very purpose in their lives. And I speak blessing to all of these people now. Lord, make them dynamic in faith. Make them rooted, oh God, in the relationship with you. At hayaan niyo, Panginoon, ang buhay nilang lahat ay maging blessing sa napakaraming tao. I speak healing to every one of them. I speak prosperity, Lord. At lahat ng ginawang kabutihan nila sa kapwa, hindi ito mawala ng kabuluhan. Nakita mo, Diyos yun, ibubuhos mo ang masaganang pagpapala sa kanilang mga buhay at patuloy silang magniningning sa buong sanlibutan. Sa bawat community, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga negosyo. And Father God, I speak unto them now. A beautiful life be upon us all. I declare it in Jesus' name. Receive your blessings today. You have a beautiful life. Everybody say, I have a beautiful life. Say it again. Make it shout more. More, louder. Kayo pong mga nandyan sa television, nanonood ngayon, sabihin nyo din, I have a beautiful life. Sabay-sabay naman. Ulit, I have a beautiful life. In Jesus' name. Amen and amen. Congratulations. Kamayan mo ang 7 mong kapatid at sabihin sa kanya, I have beautiful life. Come on. I have beautiful life. I have beautiful life. I have beautiful life. I have beautiful life. Amen. Praise the Lord. Remember that. Araw-araw, i-declare ninyo, you have a beautiful life. Amen. Praise the Lord.